Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Emmanuel O. Alejandra. Ito po ang aking daily devotion ngayong July 13. And for today, ating pag-uusapan kung paano maging mapayapa sa kaguluhan. Now, very contradicting, no? So, paano daw makahanap ng peace? Or how do we obtain peace within chaos? Mahirap nga naman ito, lalo na para sa ating mga tao. Minsan pa nga tayo yung cause ng kaguluhan. Pero hindi ito mahirap. In fact, madali ito para sa ating Panginoon. Because our Lord, our God, is omnipotent. Our God practices omnipotence. Now, what is omnipotence? Omnipotence meaning that God's power has no rival and no limit. Kahit ano po yung gustuhin ng Panginoon, ay kaya niyang gawin. Walang makakapigil sa Diyos. Walang mas makapangyarihan sa Kanya. At wala ring papantay sa kapangyarihan niya. Kahit yung devil na ating tinatawag si Satan holds nothing when it comes to God. Because God is omnipotent. At ang tanging hindi lang niya gagawin ay yung mga actions na nagko-contradict sa kanyang nature. Because there is God's nature, no? He is just and He will not do anything that is unfair. That's why God is good. Because He has His nature and He will never go past that nature. He will never go back on His word. Therefore, every single word that you hear, every promise that He has made, you should hold to your heart because it is true. Sabi nga sa Job chapter 42 verse 2, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Kahit ano man yan, yung plano ng Panginoon ay mangyayari. That is why He is dictated or named as the planner and director of the universe. Sa kabuuan ng creation, siya ang gumawa, siya ang nagplano kung anong mangyayari sa mga ginawa niya. At siya ang magdidikta kung paano magagawa yung mga yon. Halimbawa, sa buhay natin, tiwala natin sa Panginoon. Alamin natin yung purpose natin kay God. And it will surely happen because we have been granted this wonderful opportunity to get close to Him. And kapag malapit tayo sa Panginoon, mararamdaman natin yung plano niya sa buhay natin. And yung plano niya na yon, that's to prosper us. Walang plano ang Diyos na ang tanging goal lang is pahirapan ka, to make us suffer. No. God wants us to prosper. So, trust in God. And remember that God's omnipotence is displayed on the cross. Paano mo masasabing lahat kaya niyang gawin? Dahil si Jesus, na kanyang anak, ay namatay. Pinako sa krus. At nabuhay muli. Imagine, nabuhay muli. And it's not even the most crazy part. The crazy part is that God, the almighty and powerful, omnipotent being, lowered Himself. Binaba yung kanyang tanging anak to serve as sacrifice for us to be saved. Paano ko masasabing omnipotent yung Panginoon? Kasi yung Panginoon ko, kaya niyang sakripisyo yung kanyang sariling anak para sa akin. Sa akin na hindi naman deserving ng ganong pagmamahal. So I fully believe that God is omnipotent. And how should I respond to that? First off, magtitiwala ako sa direksyon na gusto niyang takakin ko. Kahit na nagkakagulo na sa buhay. Even if there's multiple sufferings that I will endure. Alam ko na ito'y parte ng mahiwagang plano ng Panginoon. Therefore, I will practice calmness in chaos. Because I know God reigns and God loves me. So pray more and entrust everything to God. Magdasal ka, kausapin mo siya. Ipaalam mo yung kagustuhan mo.
At alamin mo kung paano magbigay lugod sa pangalan niya. And pay attention to God's direction. Dahil sure ako na gumagawa ang Panginoon ng paraan upang makipag-communicate sa'yo. Kailangan mo lang makinig. Kailangan mo siyang kausapin pabalik. Initiate. And you will surely succeed. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat. And let us all give glory to God.